Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa sumunod dun sa Kitabus Sawm ni Imam al-Bukhari, rahimahullah. Babu, idha sama ayyaman min Ramadan, thumma safara. Yung kabanata tungkol sa isang nag-ayuno ng ilang mga araw sa Ramadan at pagkatapos nito siya ay naglakbay. So nag-fasting siya mga ilang araw tapos naglakbay siya. So, usapin pa rin ito ng pagtigil sa fasting. Iniulat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadana fasama. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay lumabas patungong Makkah ng Ramadan at siya ay nag-ayuno. Hindi na tinukoy kung kailan ito. Kung tapos sabay Fathu Makkah nito o ano ba. Pero pumunta raw siya ng Makkah. Hatta balaga al-Qudayd aftara fa-aftaran nasu. Nang dumating na raw sila sa Qudayd o Kadid pala, Kadid, itinigil na niya yung kanyang pag-aayuno at tumigil na rin sa pag-aayuno ang mga tao. So ganito yung kalagayan ng naglalakbay. Ganito. Sisimulan niya yung araw niya na siya ay nagpa-fasting. Tapos, kapag lumampas na siya dun sa hangganan, na may tuturing na siyang musafir, saka siya titigil sa fasting. Hindi yung umpisa pa lang ng araw, tumigil na siya ng fasting. So napakaganda ng hadith na ito bilang paglilinaw sa usapin na ito. So maglakbay ka muna. Kapag lumampas ka na ng hangganan, saka ka lang tumigil sa pag-aayuno. At ang hangganan na tinukoy ng mga scholar, yung iba may pananaw na basta lumampas ka na doon sa bayan nyo, musafir ka na. At yung iba naman, lalo na Sheikh bin Baz, rahimahullah, yung 80 kilometers, pag lampas ka na ng 80 kilometers, may tuturing ka na naglalakbay. So dito yung 80 kilometers yung ano siguro Santo Tomas, mga ano na yun, mga 80 kilometers na yun. Santo Tomas La Union to San Gabriel. Yan yung mga 80 kilometers na yun. Kasi Pangasinan ano na malayo-layo na siya. So kung makarating ka na ng banda doon, Santo Tomas, Rosario, 77 na. 77 kilometers, so malapit na. So, pag galing dito, napunta ka ng Santo Tomas. So yun, pwede ka na tumigil ng pag-aayuno. Kung dito naman, Santa Lucia kasi mga 66 So mga ganun, paglampas ka na ng Santa Lucia, pwede kang tumigil ng ng fasting. Yung Santiago, bungad pa yun, di ba? Candon, katabi lang ng Candon yun Ano ba mauna? Santa Lucia, Candon? Santa Lucia. Sumabandang Candon ka na pala magtitigil ng fasting. Candon, di ba? Candon. Kung papunta ka naman ng norte. Kung yung 80 kilometers yung natin. Yung Candon, 89 kilometers na. So mga doon ka banda O Santiago. Ay, ano ba mauna? Santiago? Pwede yung Santa Lucia. Santa Lucia, pwede na, Santa Lucia, mga 80 kilometers na siguro yun. Yung kung lampas pa ng masjid. 84 na pala din yung Santa Lucia, 84 kilometers. Santa Cruz, kaya Santa Cruz. Ano na siya? Lampas na sa hangganan. Sumunod, mula kay Abu Darda radhiyallahu anhu, karajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarina fi yawmin har. Kasama daw nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ilang mga paglalakbay sa araw na mainit. So mainit daw yung araw na yun. Kasi nga yung kagandahan sa Ramadan,
Natatapat siya sa iba't ibang panahon eh. Matatapat siya sa tag-init. Ngayon, matatapat na naman ng medyo malamig, alhamdulillah. Kasi nga patras siya ng patras eh. Ngayon, February, mga third week ng February, ang Ramadan, alhamdulillah. Kasi Sha'ban na ngayon eh. Ngayon, Sha'ban na. Sa tag-init daw, naglakbay sila. Hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har. Sa sobrang init daw, inilalagay na nila yung kanilang kamay sa ulo sa sobrang init. Wa ma fina sa'imun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn Rawaha. Wala raw ni isa sa kanila nag-aayuno liban na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Abdullah bin Rawaha. Yung isa doon sa mga namatay sa Mu'tah sa Jordan. Ibig sabihin, pwede. Ito ang unang hatol sa pag-aayuno habang naglalakbay. Pinahintulutan. Pwedeng mag-fasting habang naglalakbay. Lalo na ngayon, nakaupo ka lang sa bus eh. Kaya pwede. Pwede kang naka-fasting pa rin inshallah. Pero maaring mangyayari na kumbaga, ang ahkam kasi talaga sa Islam, sa totoo lang, hindi siya hindi siya rigid, hindi siya nakapako lang sa isang bagay. Maring magbabago-bago ito depende sa sitwasyon mo. Maring magbabago-bago ito. Bawa nga, sa mga ahkam, maaring ito ay papalitan ng mas madali o maaring mapaumanhinan mo na hindi mo talaga siya nagawa. Maaring mapapaumanhinan na hindi mo talaga siya nagawa. Halimbawa, sa sala, di ba yung salli kaiman, magsala ka ng nakatayo. Fa'ilam tastati faqaidan. Pag di mo kaya, magsala ka ng nakaupo. Fa'ilam tastati paala jamd. Pag di mo pa rin kaya, magsala ka na ng nakahiga o nakasandal o nakatagilid. Ganon. So, sa sala, ano ba yung pagtayo? Di ba rukun? Rukun yung pagtayo. Ibig sabihin, pag di mo ginawa yun, sinasadya mo man o hindi mo sinasadya. Battle yung sala. So dito sa pagkakataon na ito, pwedeng hindi mo na siya gawin. Pwedeng hindi mo na siya gawin. At mapapalitan siya ng mas magaan. So dito, sa paglalakbay, sa meron kang pagpipilian, gawin mo ito, hindi mo gawin. Ngayon nabanggit natin ito kasi maaari rin kasi mangyayari ngayon, oo, maginhawa yung paglalakbay. Pero minsan mahirap eh. Mahirap yung paglalakbay, lalo na mahaba yung paglalakbay, nakakainip ganon. Halimbawa, may mga biyahe, mapapunta rito. Abutin ka ng mula Cavite, minsan nabot ako ng 13 hours. So, minsan matagal yung oras. So, pwede pa rin na hindi mag-ayuno. Pwede pa rin, inshallah. Pero ito, kung magiging mahirap nga yung pag-aayuno, itong sunod na mababanggit dito, mas matinding dahilan yun na hindi ka mag-ayuno, inshallah. So, pwede ka mag-ayuno, lalo magiging madali sa'yo. Pero kung magiging mahirap na, pwede ka nang hindi mag-ayuno, inshallah. So, ito na yung sumunod na kabanata. Babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa minal birri as-sawmu fis safar. Hindi raw kabanalan ang pag-aayuno sa paglalakbay. Ngayon, maganda nga na pinagdugtong ito ni Imam al-Bukhari. Kasi parang may contradiction na naman. Parang kahapon, di ba, yung sa hijama. So dito, bakit sinasabi ngayon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kabanalan ang mag-ayuno habang naglalakbay? Samantalang siya nag-ayuno naman. Tapos araw pa yun napakainit. May contradiction, di ba? So dito, sabi, yung kabuuan ng hadith. Mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman farajulan kadullila alihi.
Naglalakbay daw sila at nakita daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang grupo ng mga tao na kumbaga nakatumpok sila doon sa isang lugar. Tapos merong tao na nilililiman nila. Nilililiman nila yung tao para hindi mainitan. Faqala ma hada, sa pagdaan doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguro magkakasama rin yun sila. Tumigil yung mga nasa unahan, tapos nadaanan na niya. Tinanong niya, anong nangyari? O ano yan? Kumbaga, ano yan? Sabi nila, saimun, nag-aayuno tong tao na ito. So nililiman nila yung tao na nag-aayuno para hindi mainitan. Sabi niya, laysa minal birri as-sawmu bis-safar. Hindi kabanalan ang pag-aayuno sa paglalakbay. Ngayon, ano ang kinalaman nito do sa nauna? 'Di ba? Yung nauna, nagpa-fasting siya kahit naglalakbay. Pati si Abdullah bin Rawaha, hindi naman niya pinigilan si Abdullah bin Rawaha na mag-fasting. Ibig sabihin pwede. Pero ngayon, bakit sabi niya, hindi kabanalan yung mag-fasting habang naglalakbay? So, paliwanag dito ng mga scholar, kapag ang paglalakbay ay mahirap, huwag ka na mag-fasting. O kaya ang fasting mo magiging dahilan na magiging mahirap para sa iyong paglalakbay, huwag ka na rin mag-fasting. Putulin mo, tapos bayaran mo sa ibang araw, inshallah. Na mas magiging malinaw pa ito sa susunod na kabanata. Kaya maganda yung pagkaka-arrange ni Imam al-Bukhari. Ito pa dagdag na paliwanag. Lam yaib ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahum ba'da fi sawm wal iftar. Sa paglalakbay daw, hindi raw pinintasan o pinuna ninuman sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pag-aayon. Hindi sila nagpumuna sa isa't isa. Kumbaga hinayaan lang nila. Gusto mong fasting, sige. Ayaw mong fasting, okay din. Walang problema. Isa lang talaga yung pinuna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tao na nilililiman dahil nahihirapan siya sa paglalakbay kasi fasting siya. Yun lang. Pero yung mga tao na nagpa-fasting habang naglalakbay si Abdullah bin Rawaha, hindi niya sinita. At yung mga hindi nagpa-fasting, hindi rin niya sinita. Ibig sabihin, ang pag-aayuno sa paglalakbay, kumbaga, ang pangunahin dito, natitingnan talaga yung kalagayan ng paglalakbay. Kasi maari naman na merong paglalakbay na madali lang, di mag-ayuno ka na kung kaya mo. Lalo na kung malusog, kaya nung katawan mo yung fasting. Kaya nung katawan niyo yung fasting, pwede mag-fasting, inshallah. So dito, inuulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, kunna nasafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naglalakbay daw sila kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yaibis saimu alal muftiri. Hindi raw pinuna ng sino mang nag-aayuno sa kanila ang hindi nag-aayuno habang naglalakbay sila kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walal muftiru alas saimi. At yung hindi nag-aayuno, hindi naman niya pinuna yung nag-aayuno. So okay lang, kahit alin yung gawin mo, alhamdulillah. Mag-ayuno ka o hindi, habang ikaw ay naglalakbay, walang problema, inshallah. Pero provided na yung paglalakbay talaga, paglalakbay. Kasi mamaya punta ka lang San Fernando. Titigil mo na yung fasting mo. Hindi na magpa-fasting. Okay, punta ka lang ng San Fernando, nag-ano ka na. Nagkasar, tsaka nag-jump. Pinagsama mo na yung nando ka sa SM. Pinagsama mo na yung duhur asar. Hindi pwede. Hindi pwede paglalakbay. Dati akala ko, bagong dating ako dito, nangyari sa akin yan pag napupunta kami San Fernando, nagkakasar talaga ako. Kasi akala ko parang, feeling ko layo na Kasi dati talaga dito, liblib pa dito, medyo liblib pa Lalo na yung lampas ng walking. Dati madilim pa dyan, gubat dyan. Pag ganun-ganun pa yun, di ba? Ano yun? Talaga hindi mo makita yung hindi nalililiman ng araw yun. Parang gubat. Kaya feeling ko pag lumalampas na kami doon, parang ang layo na ng nilakbay namin. Yung pala malapit lang, 30 kilometers lang yung yata Yung Sanfer, ganun, mula rito.
30-20. Para ka lang puntang Cavite. Yung Cavite, malayo talaga sa pakiramdam kasi traffic. Yung yung fasting, naman, walang problema. Inshallah, sa paglalakbay. Yung sumunod, Babu man mata wa alayhi saumun. Kabanata tungkol sa sino mang mamatay at meron siyang utang na fasting. Yung tinutukoy dito na utang na fasting, yung talagang araw na buhay pa siya nun, pero hindi niya napag-ayunuhan. Hindi yung namatay siya, tas meron pang natitirang mga araw ng Ramadan. Kasi may nalilito dito eh. Diba tapos na yung Ramadan? Tapos na yung Ramadan, di ba? Merong nagkasakit. Nagkaroon siya ng sakit, hindi na siya makapag-fasting ng Ramadan. Nakapag-ayuno pa siya ng 3 days. Nakapag-ayuno pa siya ng 3 days. Tapos, mga 7 days, 7 araw, namatay na siya. Namatay na siya. So, yung tao na yan, kung tutuusin, meron siyang utang na 4 na araw na fasting. Ngayon, kung yung sakit niya, hindi na diagnose, diba? Wala talagang hindi siya nagpa-ospital o ano pa man. Sa ganung kalagayan, utang talaga yung na fasting. Hindi fidya yung ibibigay nyo. Fasting talaga. Magpa-fasting para sa kanya yung kanyang mga tagapagmana. Magpa-fasting para sa kanya. Pero yung, kung halimbawa, di ba, nagkasakit siya ng 3 araw, chinek up siya ng doktor, tapos sabi, may cancer ka, huwag ka na mag-fasting. So, yung natitira niyang buhay na 4 na araw, yun, pagkagano ng kalagayan, fidya yung ibabayad ng tagapagmana niya. E sa ganitong pagkakataon, pwede itong bayaran ng kanyang tagapagmana. Ito na. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Sino man ang mamatay na mayroon siyang utang na pag-aayuno, mag-aayuno para sa kanyang wali, yung tagapagmana niya. Tagapagmana. Either magulang, kapatid o ano paman, anak. Pwede mag-ayuno para sa kanya. Pero nga, kung fidya yung utang niya, fidya yung ibabayad. Pero kung fasting yung ibabayad. Ngayon, nilinaw natin yung sa example. Sa 3 araw ng Ramadan, nagkasakit siya. Namatay siya sa 7 araw. Yung Ramadan sa buwan na yon, 30 days. So may natitira pang 23 days. Yung 23 days na yun, wala nang hukom doon. Hindi niya yun utang kasi patay na siya eh. Kasi baka isipin ng tao, kaya natin nililinaw. Kailangan niya makompleto yung Ramadan. So pag-aayunuhan nila yung 4 na araw na nagkasakit siya hanggang sa mamatay siya. Plus yung 23 days, 27 days. Hindi na. Hindi na kasama yung 23 days. Patay na siya nun eh. Wala na siyang pananagutan doon. Yung pananagutan na lang ng kanyang mga tagapagmana, yung 4 na araw na buhay pa siya. Yun lang. Either, kung ang utang niya ay yung fidya o yung utang niya ay fasting, ganun ang ibabayad. Inshallah. Ganun ang ibabayad sa kanya. O para sa kanya. Inshallah. Katulad dito actually ng yung alam mong kalagayan nun, yung tao na kumbaga nagkasakit tapos hindi siya kapag fasting ng ilang araw na may sakit siya. Ganun lang din eh. Kung ano yung utang niya, yun lang yung kanyang babayaran. Yun lang yung kanyang babayaran. Alhamdulillah. Sa panghuli, inshallah, sumunod na kabanata, Babu mata yahillu fitru as-saim. Kailan puputulin ng tao ang kanyang pag-aayuno? So dito, naulit yung hadith na nabasa natin nung kahapon. Yung nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gumawa ng sawik. Hindi ko alam bakit naulit. So pwedeng ito eh. Iba yung sanad nito. Pero si Abu Aufa din yung nag-ulat nito. Ngayon inilagay ito ni Imam al-Bukhari. Kasi may kita din natin dito yung aral na para sa naglalakbay, di ba naglakbay na muna sila, nagsimula na muna sila naglakbay. At saka nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na putulin yung
fasting. So, ganun nga. Kung yung maglalakbay, ay Ramadan yung paglalakbay niya, simulan niya yung araw na siya ay nagpa-fasting at sa kanya putulin kapag nandun na siya sa paglalakbay. Inshallah. So, ito yung alhamdulillah. Tutuloy na natin yung iba pa sa susunod inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.